Nakarating na rin tayo sa Interlaken. Kaya lang, napatakbo ako pabalik. Parang siguro nakadalawang bagon na akong dumaan sa tren. Sana, napapansin ko, ba't parang ang gaan-gaan ng pakiramdam ko. So, papatingin ako sa mga dumadaan. Tapos, sabi ko sa sarili ko, may something na kulang sa dala-dala ko. Pala nakalimutan ko kunin yung backpack ko. Napatakbo ako pabalik. Iniwan ko talaga yung maleta ko. Ewan ko sa iniwan. Napatakbo ako sa tren. Buti na lang di pa umaalis. Oh my god. Dito pa man din sa bag ko. Yung laptop ko. Ay, hiningal ako doon. So, ngayon, kailangan kong malaman kung paano ako pupunta sa aking hotel. Although meron pa naman ako isang oras bago yung check-in. Pero enough time naman na yun para i-figure out paano pumunta. So, sige guys. See you later. Dito pa rin ako sa Interlaken station. Every 15 minutes yung dating kasi ng bus. Wala kasi ako makitang ticket machine kung saan ako pwede bumili ng bus ticket. So nagtanong ako sa info. Sabi naman ng info, pwede daw ako magbayad sa bus na mismo. At pwede daw ako gumamit ng card. So nung dumating yung bus, nagtanong ako dun sa driver kung can I pay card using my card. Sabi niya, cash lang daw. Cash lang daw yung tinatanggap niya. Talaga to. Naghanap pa ako ng ATM. Wala kasi akong guest card ngayon eh. Kaya, dito kasi, kailangan hawak mo muna yung guest card bago ka sumakay ng bus na hindi nagbabayad. Hindi ko hawak yung guest card ko. Unlike dun sa kabilang city, pinadala na ng hostel sa email namin yung card. Dito, mukhang doon ko mismo sa accommodation makukuha. So wala akong magbayad. At ang mahal ng pamasahe, 4 francs. One way lang yun ha. Kung 2 way, 8 francs. Oh my god. Buti na lang may guest card. Kasi kapag guest card, free ang free ang bus mo. Later, mamaya ako na-reveal ko sa tayo pupunta. Guys, mali pala ako ng pagbasa. Hindi pala every 15 minutes yung bus. Every 30 minutes pala yung dating ng bus dito sa Interlaken Ost. So, another 15 minutes na naman ang aantayin ko. So, gawal ako sa oras. So, ang advice ko sa inyo, para hindi kayo ma-hassle, pag pupunta kayo dito sa Interlaken, mag-withdraw na kayo ng pera, cash na Swiss franc. Pamasahe is 4 Swiss franc. Pwede ko naman lakarin kasi 20 minutes lang naman ang layo kapag maglalakad ka. Pero kapag magbabas ka kasi 9 minutes lang. Anyway, 10 minutes na lang. Oh, 5 minutes na lang pala. 5 minutes na lang. Darating na yung bus. Okay. Guys, lumampas ako. Mga kasi ako sa nakikita ko sa habang nakasakay sa bus. Kasi itong kung saan ako ngayon, napapalibutan kasi yung village ng Alps. Saka ng matataas na mga bundok. Doon ako nakatingin, hindi ako nakatingin sa Google Map. Tapos bigla na lang pagtingin ko sa location, nambasa pala ako. Pero grabe, tignan nyo. Kasi sino ba naman kasi hindi mapapawaw. Check nyo. Tingnan mo naman yung Alps na yan, yung bundok na yan, yung puting yan, as in punong-puno ng yelo, ng niebe yung bundok na yan. Tapos hanggang doon. So guys, we are here now. Galan ulit. Pupunta tayo ngayon ng Hardercum. Malapit lang pala siya sa train station sa Interlaken Ost. Dapat meron pa akong isang pupuntahan muna bago ako aakit ng Hardercum. Hinuli ko itong Hardercum dahil magandang place na to kapag malubog na yung araw. Kaya lang kasi kulangin ako ng oras kapag pupuntahan ko pa yung original plan nito. So, dahil kulang sa oras,
cancel ko muna saglit yun, temporarily. Akit muna ako dito sa Hardercum. Alam niyo ba kung saan dapat ako pupunta? Pupunta dapat ako dun sa Islwald. Dun yung place na ginanap yung Crash Landing on You. Maraming mga pumupunta mga turista doon dahil sa spot na yon. Ang dami ring mga mga Asian na pupunta doon. So dahil kulang ako sa oras, sa later part ko na lang pupuntahan yon. Akit muna tayo ng bundok, sa tuktok ng bundok. Dahil maganda yung view doon. Nga pala, itong Interlaken is napapagitnaan ng dalawang lake. Kaya siya tinawag na Interlake. So Interlaken. So interlake siya, dalawang lake na gumigitna sa lugar na to. Pero kinaganda, ang kulay ng lake nila is tortoise blue. Lalo siyang nagiging maganda yung kulay ng tortoise blue niya every spring dahil natutunaw na yung mga niebe sa Alps at bumabagsak papunta dito sa lake. Yun yung nagpapakulay sa kanya ng turquoise blue. Pero until ngayon, marami pa rin namang mga snow sa Alps, kaya lang hindi na ganun kakapal. Pero tuwing winter, sobrang kapal ng Alps. Ay, sobrang kapal ng niebe dito. As in, akala mo siya black and white. Anyway, dito na tayo sa cable car. Cable car to, gondola. Akit tayo ngayon ng bundok. 10 minutes ride lang ata to. Okay, see you there! Guys, nandito na tayo ngayon sa Hardercum. Ito yung tinatawag nilang Top of Interlaken. Kasi ito yung pinaka-peak ng Interlaken. Look at the view. Guys, sobrang daming tao dito. Kita kasi ng dito yung pinupuntahan dito. Yun, tapos na rin tayo. Pababa na tayo. Dahil ang funicular is until 7:10 PM lang. 15 minutes lang. Pero ang liwanag pa rin ng sikat ng araw. Ang ganda-ganda dito, ang ganda, sobra. Siyempre, puro picture. Ang ganda ng spot, niya talaga. Tapos ang daming nagpa-paragliding. Sa mga gusto mag-paragliding dito, this is the perfect place sa Interlaken. Nasa 200 plus Swiss franc. Hindi kaya ng budget. Kaya next time. Pero maganda, sobrang ganda. So tomorrow, ang plan natin tomorrow is pupunta tayo ng Lauterbrunnen, Gimmelwald at Grindelwald. Hopefully, cross finger, papuntahan natin yung tatlong yon. At kung may time pa, pupunta tayo ng Islwald, kung saan nag-shooting ang Crash Landing on You. Kasi napakaganda ng napakaganda, picture perfect, picture is Instagrammable yung place na yun. Yun ang last natin pupuntahan kasi wala namang time limit ang punta dun eh. Yung place na yun. And kung makakabalik tayo ng Interlaken Ost ng 6 PM,
mapupuntahan pa natin yung Isleworld hanggang alas 8 ng gabi. Kasi maliwanag pa rin ng alas 8. Kaya see you tomorrow! Ay, ang ganda ng mga bulaklak. Sobrang ganda talaga ng Interlaken. Ito yung pinakamagandang napunta ako mula nang dumating ako dito sa Switzerland. Itong Interlaken is, yung background niya is Alps. Napapalibutan siya talaga ng mga bundok na tataas. Tapos background mo, Alps. Yung gigising ka sa umaga, makikita mo ito. Diba? Ang sarap. Sobrang sarap tumira dito. Kung hindi lang talaga mahal. Kung hindi lang talaga mahal ang cost of living dito. Pero, ang kinaganda dito is once meron kang Interlaken guest card, free na yung bus mo. Free yung public transportation mo. Speaking of guest card, naiinis ako dun sa accommodation namin. Accommodation ko pala. Kasi, parang before ako punta dito sa Switzerland, tinanong ko na, nag-message na ako dun sa may-ari or sa kung sino man yon na kung meron siyang maipoprovide na Interlaken guest card. Kasi nga, nagbibigay nga sila dito ng guest card sa mga nag-overnight dito. Sabi naman niya yes. So na-expect ko, pagdating ko kanina, meron na akong Interlaken guest card. Pero wala. Nag-message ako, tawag ako ng tawag. Kasi ano yun self-check-in. So wala talagang walang reception doon. Pero may message doon na anything na you need anything, tawagin lang daw yung number na yun. So tinatawagan ko, hindi sinasagot. So tinatanong ko kung nasaan na yung Interlaken guest card. Kasi nga, ayokong gumastos ng pamasahe, ang mahal-mahal. Ayun, ang sabi sa akin, bukas pa daw. Sabi ko, gumastos talaga ako ng pamasahe. Although naman, syempre, given na kaya ka nagpunta dito, gagastos ka talaga. Pero kung hanggat makakatipid ka, gawin mo na ng paraan, diba? Kaya ayun, bukas pa daw niya maibibigay. Sabi ko, pwede ba as early as 7 a.m. Kasi nga, meron akong itinerary ng maaga. Kaya pupunta kasi ako ng Gimmelwald. Although, di ka makakakuha ng free ride going to Gimmelwald, Lauterbrunnen, and Gindel, kung ano man yun, nakalimutan ko yung pangalan. Kasi out na siya ng Interlaken. Pero syempre, kapag umiikot ka dito sa Interlaken, kailangan mo pa rin ng guest card. Kasi nga, nasakay ka ng bus. Ito, imbis na alas 7, bala ko umalis. Darating, maibibigay daw niya alas 8 ng umaga. So kailangan ko siya antayin. Anyway, tingnan nyo, sobrang ganda. Ang ganda yung ang ganda ng tama ng araw dito sa Alps. Dito sa mountain na to, check nyo. Oh, diba? Sobrang ganda. Para siyang kumikinang na ginto. Kung ganyan ba naman ang background mo sa bahay, diba? At maglalakad ka pa uwi, kita mo talaga yung Alps. As in, sobrang ganda talaga. Tingnan mo yan, oh. Yan yung way ko. Maglalakad na lang ako pa uwi. 20 minutes walk lang naman eh. Kasi dumasok pa ako ng 4 Swiss franc. Ayan yung way ko pa uwi. Kasi ganyan yung makikita mo habang naglalakad ka. Tapos yung ibang mountain na madadaanan mo is ang kakapal ng snow. Diba? Gigising ka sa umaga, maglalakad ka dyan sa inyo na ang background mo ganyan kaganda. Wow talaga. Ayan yung sinasabi ko sa inyo guys, oh. Ganyan ba naman makikita mo? Paglabas mo ng bahay, magsilip sa bintana. Saka pansin ko sa mga bahay dito, parang parang preserve nila yung mga lumang bahay nila. Sobrang gaganda. Parang siya,
Swiss style na bahay.